Magandang umaga mga kasimple. Dadalhin nga natin ngayon si Pote sa paggawaan. Pero i-start muna natin. So, obserbahan muna natin kung bakit nangyayari yung pagtaas ng kanyang temperature. Kahit na all good naman yung ano. So, bago natin dalhin sa paggawaan, kailangan muna natin obserbahan, okay? Ayan, binuksan na natin si Pote. Makikita nyo, hindi pa naikot yung kanyang auxiliary fan. Hintayin natin kung iikot ba siya sa looban ng ilang minuto. Ayan, hawakan natin ang makina. Medyo mainit-init na siya. Tingnan natin yung temperature dito. Dito natin siya titingnan kung mainit na ba yung makina niya talaga. So, yan. Wala pa naman. So, kasi kabubukas pa lang yung makina, no? So, hintayin lang natin kung pag uminit na yung makina, kung iikot ba talaga yung auxiliary natin. Kung madalas ba siya umikot, kung abnormal ba yung pag-ikot niya. Ayan, yan. Unti-unti na siyang tumataas. Ayan, nakikita nyo. Medyo mainit po ngayon ang heat index niya, no, ng Pilipinas. Dito, actually dito sa Calamba, mainit. Kabuyaw pala to, kabuyaw. Tingnan natin kasi kabubukas pa lang naman. Dapat pagka iikot yan, yung thermo switch ay gagana. So, nagsisimula na uminit dito. Dapat mamaya-maya iikot na yan. Iikot mo na. Yan, dyan sa port ko yan ang magsiswitch para umikot to. Yung part na yan. Yan yung thermostat, thermoswitch, ganyan yung thermostat nandun sa loob. Thermoswitch to. Dapat magsiswitch yan pagka kung hindi pa naikot, tingnan natin. Yan, tumataas na, di ba? Tumataas na po ang temperature pero hindi pa naikot. Tingnan natin. Matagal talaga mag-response o uminta makina pag hindi pa tumatakbo. Hindi pa. Tingnan natin kung iikot siya o hindi. Pag hindi ito umikot, ang gagawin natin, i-recta natin yung fan sa battery. Ganun muna gagawin natin para makapunta tayo sa kaldero. Ganun gagawin natin pag hindi umikot yan. So, mga ilang minuto na hindi pa rin nataas. So 2 minutes na, Kaka 2 minutes na hindi pa rin siya naikot. Tingnan natin kung ilang minuto bago siya umikot, ha? So, nandun pa din. Tingnan natin pag nangalahati yung init ng makina kung iikot siya. Kasi nasa 3 minutes mahigit na tayo Di pa rin naikot. Hindi pa rin nagsiswitch yung thermo switch natin, ha? Ayan. Nararamdaman ko na ilit ang makina. Mailit na yung makina, Hindi pa rin naikot yung accelerator. Limit pa rin itong kulang. Limit na. Four minutes and a half na. 4:27, 4:28. Hindi pa rin naikot.
5 minutes na, hindi pa naikot. Minute na to. Minute pa rin ang makina. 5 minutes na ha, hindi pa naikot. Ang temperature niya dito, ayan, halos malapit na magkalahati, hindi pa naikot yung ano, pan. Six minutes na. Okay na, ikot. Init na yung kulat eh. Radiator natin mainit na. Hindi pa din siya naikot. 6 minutes na. Seven minutes na, hindi pa kinaikot. Revolution natin yung makina. So medyo inano natin yung makina. Ayan, oh, malapit na sa kalahati kasi hindi naikot. Stuck pa din, hindi pa rin naikot. 8 minutes na, hindi pa rin naikot, oh. 8 minutes na, hindi pa rin naikot. Init na. So dito. So actually, itong ano na to, pan na to, kabila, iikot lang yung pagbukas ng aircon. Ito ang kailangan dapat umiikot to. Kasi yan yung sa coolant system. What more pa kaya pag tinatakbo ko yan, di ba? So, 9 minutes na, boss. Ang tagal niya umiikot. Mainit na yung makina. Hindi talaga siya naikot. Ten minutes na, boss. Hindi pa rin naikot. So, ang nangyari, after mga 15 minutes saka siya umikot yung auxiliary pan natin. At ito na nga, nung umikot na siya, doon na siya nagpakita ng patay buhay siya. O, ganun yung ginagawa ng auxiliary pan. Matindi,
kada kalahating minuto lang. Parang hindi umaabot ng 1 minuto. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Tingnan mo kung naikot yan. Ayan, nakatigil. Ayan, bigyan mo. Doon mo, pumesto. Ayan, dyan. Ayan, kaya mataas, nakatigil. Ayan, yun. Sabi ko, nakatigil siya. Nagmamalfunction. Kaya i-recta natin. Ayan po. Ayan, umikot na uli. Mag-iigat kayo ng dalawa, ha? Apo. Ayan, umikot na uli. Yung temperature, ano siya, mabagal siyang magano. Ikot. Ayan, umikot na uli. Natin. Maganda ka ako. Ay, sana ko. Ayan, pumipitik-pitik siya. Pitik-pitik siya, no? Pero umiikot ngayon yung yung auxiliary pan niya. Tanggalin ko yung hazard kung hindi siya pipitik. Yan. Di ba, hindi siya pumitik. Tapos, yung naka-hazard, pumipitik-pitik din siya. Tigil na ulit. Umikot ulit. Tumitigil-tigil na. Dapat hindi eh. Tumigil kanina tapos umikot ulit. Ilang seconds? Tingnan natin tumitigil siya eh. Kung ilang seconds dapat Pagpasok mo, tapos dapat dire-diretso siya, dapat Ayan, tumigil ulit. Konti lang po. Ayan, tigil na naman. Tumigil na naman, Ilang minuto, tingnan mo. Madalas siyang tumitigil, hindi siya tuloy-tuloy ito mga takbo. Mandar ulit. tatawag para. Pero mabilis siyang tumitigil, no? Tigil ulit. So check natin, ayan, makikita nyo tumigil siya. Tingnan natin kung gaano katagal, kung ilang segundo siya tatakbo uli at ilang segundo siyang nakatigil. Ayan, nakatigil siya ilang segundo. Ayan, 11 seconds, 12 seconds, 13 seconds, 15 seconds, 16 seconds. Ayan, tingnan natin. Ayan na, yung nakatigil siya. Yun. So naglalaro siya ng 26 seconds siyang tumitigil. At yan naman yung simula niya uli. Ang takbo niya, ilang seconds natin na makikita na tumatakbo siya. Patay buhay siya eh. Yan, 15 seconds, 17 seconds, 18 seconds, 19 seconds, 20 seconds, 21 seconds, 23, 24, 25, 26, 27. Yun, mga ganon. Doon nga lang naglalaro. Ganon din yung kanyang pagtigil. So patay buhay siya. So hindi nga maganda to. Kahit tinanong din natin kay AI. Dapat dire-diretso yung pag-ikot ng mo, auxiliary pon mo, no? So ayan. Ayan, tumataas. So kita nyo. Ayan, mataas yan. Pero okay pa yan. Pag yung sobrang taas na dyan, re-recta natin yan. Pag hindi bumaba. Ayan Kasi patigil-tigil siya eh. Re-recta natin yan kapag hindi yan bumaba ng mamaya. Titigil tayo para i-recta yan. Yan. Yung ganyan, hindi normal yan ha. Mataas yan. Mararamdaman natin yan dito pre. Yung umiinit na rin yung loob. So ayan, nandito na tayo sa AP. Tingnan natin at pakita ko sa inyo. Ayan, mataas pa rin ang temperature ni Poti.
Tingnan natin yung makina. Iikot naman. Kaya lang, iyan natin yung gate. Ngayon. Hindi pa naman kulong-kulong. Yan, okay na naman. Tingnan na natin. Ilang minuto talaga. Parang half seconds, half minute na ikot siya. Patay buhay. Yan. 45. So maya dumating na rin si Boss Tonet at ito na nga, Boss Anthony. Ginawa niya lang muna niya ng paraan kasi nga ang findings pala ay yung thermo switch na nabili natin. So pangit pala. Nasira na agad kaya pala nagkakaganon. Yun ang kanyang findings. Dahil posible nga, no? Na yun nga. Kaya ang ginawa niya, dahil o-order pa ng thermo switch, dapat original talaga. Kaya ang ginawa niya, nirekta na muna yung ating auxiliary pan. Hindi na itinap sa battery, nirekta lang, parang ginamper lang para maisi-switch off ko pa rin, kasabay pa rin. Hindi na yung direktang nasa battery, no? Ganun ang ginawa niya, pansamantala. So, antayin na lang natin dumating yung in-order natin na original na pang Honda talaga. Dapat talaga, original talaga ang ginagamit natin, no? Pang Honda talaga, para hindi tayo magka-problema at magkaroon ng sakit ng ulo sa mga aftermarket, no? Na piyesa. Hindi naman pwede forever, ganyan yan. Yan, galing talaga ni boss. Okay, yun. Ginawa muna na paraan. Ang findings pala, yun na. May problema yung nabili nating thermo switch. Okay. Yun din ang sagot ni AI na yun, mahinang klase kasi dapat talaga Honda talaga, original. So nagpabili na tayo. Kukontakin na lang daw tayo ni boss at nakita nyo, nirekta niya muna yung pan. Kaya pag ganun magandang paraan, kasi pagka pinatay mo yung switch sasama. Kesa doon sa putulin mo tapos irerekta mo yung wire sa battery, delikado yun. Nakakatamad. Tatanggalin mo pa yung hood. Tanggalin mo yung isang wire para ma-disable. Paano kung nalimutan mo, lobat ka. So yun. So hoping mamaya dumating yung pyesa and makabili. At ikakabit lang, saglit na daw yun. Okay, so mamaya na lang ulit. Ang vlog namin ni Modesto ngayon, ayan, ay kotse na. Hindi na ibon. Natututo kami, mga teknik. Pagka nasiraan kayo, yung mga tinatawag ng mga doktor, kasi yan si Anthony, talagang doktor ng yan ng Honda Civic. Kumbaga, yun pala yung first aid. Pagka nakita nyo na yung temperature nyo ay tumataas, ibig sabihin may problema yon sa, tingnan nyo muna yung cooling system nya. Ang unang-unang yung titingnan, obserbahan nyo yung auxiliary fan. Pag hindi kasi tuloy-tuloy ang ikot nun, kahit tinanong ko din yun kay AI, hindi yun maganda. So syempre, pag hindi tuloy-tuloy patay buhay ang mo, dapat hindi yun agad mamamatay. Dapat mamamatay yun pag napalamig na niya yung radiator. O kaya yung basta pag napalamig na niya yung makina bago siya mamatay. Yung nangyayari kasi sa kanya, every kalahating minuto namamatay siya. Consistent yun hindi tsamba. Tiniming na, di ba pinakita ko naman sa video. Every 30 seconds na mamamatay siya, after 30 seconds siya magpapahinga din, saka pa lang din siya mabubuhay. So hindi maganda. Kaya antimano, alam na pala ni boss yun. Kasi siyempre madami na nga siyang So nirecommend niya sa akin na, di ba tayo nga bumili ng thermo switch, yun ang pangit.
talaga mas maganda pa rin talaga na pabayaan mo na yung mekaniko mo ang bumili ng piyesa mo. Kasi sagot naman nila yun kung pagka problema. Kagaya niya, sayang pera ng binili natin. Medyo nakamura ka nga, ganun pala naman. So yun, kung ano yung sinabi ng mekaniko, yun ang gawin natin. Sila nang bahala sa pyesa kasi sila din naman magwawarranty nun. Okay, so antay na lang natin mamaya ang tawag ni boss pag dumating yung pyesa, no? At ikakabit lang daw yun. Okay? Mamaya na lang ulit. So ngayon, nakarekta ang ating auxiliary pan. So mainit pa ang makina natin, pero tingnan nyo. Ayan, kita nyo. Ayan lang ang normal dapat. Hindi yan aabot ng higit sa kalahati, o mga 70-80. So ganyan lang dapat. Kapag umiikot ng dire-diretso yung fan mo, yan ang maganda. Kaya yung iba nire-rekta po talaga yung fan kasi para sigurado laging malamig yung ano nila. Ang pangit lang pag rekta, pwedeng masira yung agad-agad yung auxiliary fan mo. Maganda yung pagkailangan lang saka siya umiikot. Pero may exception yung yung temperature na nababasa din. Kapag mataas ang heat index sa lugar mo, diba, mainit talaga yung panahon, talagang lumalampas talaga yan sa kalahati. Okay, wag lang mag-high temper talaga na nasa H na talaga ng matagal. So, para sigurado, pwede ka naman mag-stopover at i-check mo kung may problema ba doon. Mararamdaman mo na yun pag sobrang at hindi umiikot yung auxiliary fan mo, tapos nakikita mo kulong-kulo na yung coolant mo, delikado. Oo, kasi hindi naman lahat ng nakikita mo masama, kasi kagaya nga ng mainit yung panahon ngayong linggo. Nako, ngayong 16. Ngayon ay March 16. Dito, 2025, napakainit talaga, kaya sigurado maraming mga sasakyan na pwede mag-overheat kung may problema sa ganan. Ako muntik na. Buti at least nairekta muna yung pan kasi sobrang init po talaga, kaya tumataas ng ganito yung temperature. Tinawag natin kay boss na di ba nakarekta na tayo, bakit tumaas? Normal lang pala. Kaya ang ginawa ko, nag-stop over tayo, chinek ko, oo nga, hindi naman nagwawala, kumukulo yung coolant ko na parang kagaya ng at ayos lang, hindi rin naman lumalabas yung init sa akin sa loob. So ibig sabihin, normal lang kapag mainit ang panahon, syempre mainit din, madali din mag-iinit. Lalampas nga naman yung temperature ng sasakyan mo. Tataas yon sa normal na nababasa mo palagi. Kung ikaw ay hindi digital, di ba ang normal nasa kalahati lang naglalaro, hindi siya nag-80, hindi siya nagna-90. Pero pagka yung tama lang yung panahon. Pero syempre kapag ka nga naman mahinit talaga yung panahon, normal yun, natataas sa kalahati yun. Kung hindi ka naka-digital. Siguro pag naka-digital ka, mababasa mo, baka mga naka-70 na siguro yun. Pero hindi most of the time, delikado na yung makina mo. Ang pinaka-the best, huwag ka rin masyadong umasa dun sa binabasa ng ng iyong tawag dito. Ang tawag doon, sensor. Kailangan basahin mo pa rin, tingnan mo pa rin, buksan mo yung hood mo, stop over ka, hindi naman masama. May nakita kang gasolinan o pwedeng tumabi ka. Pag may nakaramdaman ka kaiba, tumabi ka, buksan mo yung hood ng mo at tingnan mo. Alam mo naman yung makaramdaman bilang driver, no? So mamaya. So nagbiyahe tayo, no? At mayroon tayong kukunin doon sa shop. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko tungkol sa temperature. Ayan, gabi tayo na biyahe. So, hindi na talaga tumataas. Kasi nga, gabi ngayon. Kanina kasi, mainit talaga. Iba rin talaga yung heat index kanina dito sa Laguna. So, ngayon ang oras ay 7:03. Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya kung magbabago yung temperature niya sa pagtakbo natin, no? So, ayan. Yung oras, tingnan natin. Diba kanina, 7:03 lang yata. So, 20 minutes na tayong natakbo. Tingnan niyo yung temperature. So, hindi tumaas kasi yan yung sinasabi natin. Depende, it depends the situation at yung heat index. Ngayon kasi gabi, tingnan niyo, nag-drive tayo. So, kaya tumaas yung gauge kanina. Kahit na nakarekta na, tumatakbo yung ating auxiliary fan. Kasi gawa nga ng tama si Boss Antoinette na okay lang yan kasi mainit ang panahon ngayon. So ngayon hindi na siya tumataas, so kanina pa tayo tumatakbo. So
So, nandito na tayo sa bahay. Hindi naman nagka-problema nga. So, ganun na. Hindi na rin nagbago yung temperature niya kasi malamig nga yung panahon. So, yun. Nag-reflect din talaga. No? Kanina talaga, kaya tumaas din pala. Ay gawa nga ng mainit talaga kanina yung temperature ng dito sa Laguna. Ewan ko lang sa ibang lugar. So, talagang mag-reflect pa rin yun. Kaya hindi lahat ng basa ng ay dapat natin katakutan. Basta ugaliin natin, mag-stop over, tingnan natin yung makina natin, lalo na yung cooling system, baka mamaya hindi na umiikot yung ating radiator fan o sobrang kulo na nung radiator mo, syempre stop mo na muna. Okay? So, bukas na lang siguro tayo kukontakin ni boss dahil bagong panganak din talaga yung misis niya at congrats sa kanya, baby boy. O, yun. So, malalaman natin, idudugtong lang natin yung video dito kapag ginawa na niya. Okay? Ito ulit si Dansky at ito ulit kasama natin si Honda Civic LXi 40. Okay? Rock on.